Diablo nagpaalam na kay Rimuru upang maganap ng kanyang mga alagad. Hinata pinasok ang labyrinth upang talunin ang boss dito at magkakalaban na din sila ni Veldora. Kaya naman dahil sa medyo busy at hindi agad nagawa ng review ay wag na natin patagalin pa. Let's go! Pinakitang si Yuki ay bumuntong hininga sa kanyang pag-upo at pagtatanong naman ni Laplace na may problema daw ba sa nakaraang Founding Festival, at tugon sa kanya ni Yuki na masasabi niyang oo dahil iniisip niya na ang kailangan nilang gawin ay hindi sila pwedeng nasa bad side ni Rimuru sapagkat ngayon daw ay pinagdududahan na siya nito. Subalit si Laplace ay binabalik ang nakaraan kung saan sinabi ni Yuki na meron itong binabalak, pero sagot muli ni Yuki na wag na raw itong ipaalala at hindi naman daw niya gusto talagang guluhin si Rimuru. Wika naman ni Kagali ay si Yuki daw ang may pakana upang kumilos ang 7 days at si Hinata laban kay Rimuru, at hindi raw ba naisip nito na maaaring alam na ito ng ating bida, at wika naman ng mataba na wala daw siyang kilalang ibang tao na mas maingat pa sa kanilang boss na si Yuki. Ang lahat daw ng pagkilos na yun ay kagagawa ni Damrada at walang ebidensya na kasama dito si Yuki, at wika naman ni Yuki na alam niya daw ang tungkol kay Shizu at hindi niya rin daw pwedeng itanggi na nagkaroon siya ng business sa mga Eastern merchants, at kung itatanggi naman daw nila ito ay mahalata naman na daw na sila ay nagsisinungaling, at kung susumahin naman daw lahat ito ni Rimuru ay sapat na ang ebidensyang ito upang sila ay pagdudahan. Wika ni Kagali na babaguhin daw ba nila ang kanilang plano, samantalang wika naman ni Putman na naisip niya daw na bakit hindi nila gamitan sila Rimuru ng puwersa, pero sagot naman sa kanya ni Tyr na bobo daw ba si Taba dahil kaya nga sila nasa sitwasyon na yon sapagkat hindi sila pwede gumamit ng dahas. Naiintindihan naman daw ni Laplace ang gusto ni Putman, pero nasa panig daw ni Rimuru si Veldora at hindi sila pwedeng sumugal sa laban, at sagot naman ni Putman na aware naman daw siya sa bagay na yon at wala daw siyang intensyong sumuway sa kagustuhan ni Yuki, at doon ay nagkagulo ng tatlong payaso. Natutuwa naman daw si Yuki dahil hindi na daw pala dapat niyang intindihin ng kanyang mga kasama, at sagot naman ni Laplace na naiisip daw ba ni Yuki na maiksi lamang daw ang kanilang pasensya, at natuwa din ito sa nabanggit ni Yuki sapagkat si Leon na kanilang kalaban ay ipapaubaya na ni Yuki ang trabaho ni Damrada sa tatlong payaso. Wika ni Laplace na gusto nilang ipagganti ang pagpaslang ni Leon sa kanilang president 200 taon na ang nakakalipas, pero siya na raw ang bahala at hindi raw magiinit ang ulo niya habang nakikita niya si Leon, at hindi niya raw ito sasalatin kahit na nga ba naiisip niyang kaya niya itong talunin sa laban. Wika naman ni Tyr na hindi raw nila dapat gayahin ang pagkakamali ni Clayman, at sinang-ayunan naman ito ni Putman dahil ang galit daw ay nauuwi sa isang pagkakamali. Wika ni Yuki na may gustong makuha si Leon ng mga bagay, at ito nga raw yung mga defect na batang naisamon sa mundong ito, or sa madaling salita ito ang mga palpak na heroes. Ang pagsasamon daw ng mga batang ito ay nagaganap sa isang lugar na hindi alam ng Western nations, at ang grupo daw ni Damrada ang nakakuha sa mga batang ito upang isa lang sa mga experiment, at yun daw mismo ang gustong makuha ni Leon. Tanong ni Putman ay bakit daw kaya gustong makuha ito ni Leon sapagkat sa ilang taon na susunod ay mamamatay din naman agad ang mga batang ito, at sagot naman ni Laplace na maaaring isa raw manyakol si Leon na trip daw nito ang mga bata, na siyang pinagtaka naman ni Putman, at sa pagsagot ni Yuki ay na-misunderstood ito ng mga payaso at tinakalang sumasang-ayon siya sa sinabi ni Laplace, pero ang tinutukoy niya daw ay gagawing mandirigma ni Leon ang mga bata. Sa ngayon daw ay alam ni Yuki ang 6 na Pelderos na nabuhay, at isa dito ang kanyang teacher, at sumunod dito ang 5 batang kanilang pinaaral. Ang kanyang teacher daw ay isang elementalist, at hindi naman daw siya sure kung ang 5 bata ay elementalist din, pero sa malamang daw ay may kayang kumontrol ng mga elementals dito. Kung nakokontrol daw ng mga ito ang mataas na magicule sa kanilang katawan ay maaaring ito raw ang sikreto sa hindi nila pagkamatay, at ngayon daw ay naiintindihan na ni Laplace na naghahanap si Leon ng mga elementalist upang maging kanyang kawal, at wika naman ni Putman na dapat pala ay mag-isip sila bago nila ibigay ang mga Pelde Heroes dahil para na din nilang tinutulungan si Leon. Pero kung ganun daw pala ang plano ni Leon ay pwede naman daw na sila mismo ang magsagawa ng pagsamon, pero ang ginagawa daw nito ay kinakalat pa niya ang mga impormasyon sa bagong spell kung paano magsamon sa Western nations at sa Eastern Empire, na para bang may pinaplano talaga itong kakaiba. Sila Laplace na daw ang bahala tungkol sa bagay na yun, at kumuha daw sila ng impormasyon habang nakikipag-business kay Leon, na siyang sinang-ayunan naman ng tatlo, at tanong naman ni Kagali na ano daw ang kanilang gagawin kay Rimuru dahil maaaring pinagdududahan na sila nito, pero sagot naman ni Yuki na hindi raw sila gagalawin ni Rimuru hanggat wala daw itong matibay na ebidensya. Ang tangi lamang dapat nilang gawin ngayon ay paisipin si Rimuru na wala daw dahilan upang sila ay maglaban, pero sagot naman ni Tyr na pinagdududahan na daw sila
sila ngayon ni Rimuru at okay lamang daw ba yun, ngunit sagot muli ni Yuki na hiningan siya ng tulong ng Tempest upang patakbuhin ang dungeon na kanilang kinagulat at sinabi muli ni Yuki na siya ay inatasan sa pagpopromote ng dungeon at paglalagay ng presyo. Wika nila Place na maaari daw na isa lamang itong patibong na siyang sinang-ayunan naman ni Tear at wika ni Yuki na para daw kay Rimuru at sa palagay niya rin daw na ang alok na ito ay isa lamang talagang negosyo at si Rimuru lamang daw yun at tila ba minamalit niya ang ating bida dahil hindi raw siya sigurado kung may lakas daw ba ng loob si Rimuru upang siya ay kalabanin. 10 araw na ang nakalipas pagkatapos ng festival ay bumalik si Elmisha upang bili ng isa sa mga bahay sa city ng Tempest at ngayon daw ay makakabisita na siya sa kahit anong oras at sinabi naman ni Elalud na gumamit daw ng dami na katawan si Elmisha sa susunod nilang pagbisita. Sagot naman ni Elmisha na hindi raw siya komportable sa katawan na yun at sinabi pala ni Elmisha kay Rimuru na dinala niya daw ang iilan sa pinakamagagaling niyang mga sundalo na nakaatas sa pagbabantay ng kanilang bansa at sagot naman ni Elalud na wag daw i-reveal nito ang kanilang sikreto kay Rimuru. Pero sagot naman ni Elmisha na si Elalud nga daw ang nag-atas ng 2 bantay para sa kanyang anak at sa pag-alis nila Elmisha gamit ang kanilang dragon airship ay bumalik na sa normal ang kanilang lugar. Sumunod ay pinakitang nakikiusap si Rimuru kay Hinata na tulungan ng mga bata sa kanilang pagsasanay na siyang kinapayag naman ni Hinata sapagkat dahil daw sa tulong ng Tempest sa pagbabantay ay wala naman daw siyang halos ginagawa ngayon kung kaya't tuturuan niya raw ang mga bata kapag maluwag ang kanyang oras. Si Hinata daw ay eksperto sa paggamit ng elemental spirits at siya lamang daw ang tamang tao upang magturo sa mga ito at hindi niya daw inasa na papayag ito sa kanyang hinihiling. Nang magsisimula na si Hinata upang turuan ng mga bata ay napansin niyang si Rimuru ay nakaupo din sa klase kung kaya't pinatalsik siya ni Hinata papalabas ng pinto at nang hinayang naman si Rimuru dahil gusto niya rin daw matuto kay Hinata. Ngayon daw na alam niyang masamang tao pala si Yuki ay hindi raw siya makakapayag na iwanan niya ang mga bata sa pangangalaga nito at kahit daw nakakuha sila ng tulong kay Yuki tungkol sa pricing system ng kanilang dungeon ay ibang usapan na kung tungkol ito sa mga bata. Nagkaroon ng pagpupulong sila Rimuru upang pag-usapan ng dungeon at sinabi nito na maganda ang kinalabasan ng kanilang naging plano. Wika ni Beldora na maganda ang idea ng pagkakaroon ng tutorial sa unang palapag at sagot naman ni Ramirez na malakas din daw ang bentahan ng kanilang recording crystal. Wika naman ni Molly na maganda rin daw ang idea tungkol sa pagkakaroon ng portal sa bawat palapag patungo sa 95th floor sapagkat merong mga tao na gustong maranasan ang pagpapahinga sa loob ng dungeon. Ang lahat daw ng ito ay pasasalamat sa magandang observation ni Masayuki at sinabi ni Beldora na alam niya daw na simula pa noong una ay nakakabilib talaga ito at sumang-ayon din dito si Ramirez. Wika pa ni Ramirez na kung hindi raw nagtatrabaho si Masayuki kay Rimuru ay gagawin niya daw itong tagasunod sa kanya at sa isip ni Masayuki na isang demon lord daw pala ang gumawa ng dungeon at ang nasa pinakailalim pala nito ay walang iba kundi si Beldora kung kaya't ano raw ang kanyang ginagawa kasama ang mga ito. Wika ni Masayuki na nagulat daw siya sa binigay na grand prize ni Molly pero kung si Beldora daw pala ang final boss ay wala daw pala dapat ipangamba. Nagkaroon daw kasi sila ng premyo kung sino ang makakatalo sa bawat boss gaya ng Black Spider na merong 3 gold coins, ang Evil Centipede naman ay merong 5 gold coins, ang Ogre Lord naman ay may premyo na 10 gold coins. Kung sino daw ang makakatalo sa final boss ng dungeon ay makakakuha ng 100 stellar gold coins at patuwang sabi ni Beldora na wala daw dapat ipag-alala ang lahat dahil hindi raw sila makakakita ng taong kayang tumalo sa kanya. Wika ni Masayuki na marami daw ang nakakapansin sa dungeon at sagot naman ni Molly na ang kanilang target talaga ay mga nobles na nagbibigay suporta sa mga adventurers. Meron daw isang grupo ang nagawang talunin ang boss ng floor 20 sa loob lamang ng 3 araw at sagot ni Rimuru na tinatawag daw ang grupo na ito na Green Fury na ang leader ay isang elementalist. Gumagamit daw sila ng elemental communication kung saan nakikipag-usap sila sa mga spirits at tinatanong ang tamang daan at wika ni Ramirez na pwede naman daw nila itong harangin kung gugustuhin ni Rimuru pero sagot ni Rimuru na okay lamang daw yun dahil hindi naman daw sila nandadaya at sa kanyang isip na mas mainam daw yun dahil mas masaya ang nangyayari sa loob ng dungeon. Tanong ni Rimuru sa lahat kung meron pa raw ba silang ibang observation at doon ay nagsalita si Masayuki na pwede raw bang maglagay sila gaya ng potion sa katawan ng matatalong halimaw. Tanong ni Rimuru na pwede raw ba nila itong gawin at sagot naman ni Ramirez na pwede raw nilang gawin ito sa mga bagong silang na halimaw. Pwede rin daw silang maglagay ng mga gamit na hindi alam ang kayang gawin at kung gusto nilang malaman ang kakayahan nito ay kailangan pa nilang ipa-appraise at magbabayad din sila at magkakaroon na naman daw sila ng panibagong income sa dungeon. Sa sumunod na gabi ay nagbigay ng report si Diablo tungkol sa dungeon at sa pagigop niya ng kanyang inumin ay napansin nitong nagbago ang lasa ng
tsaa, pero masarap pa rin naman daw ang lasa at humingi naman ng tawad si Shion at papalitan niya rin daw ito ng bago. Pinaliwanag ni Diablo na si Shion daw ang nagtimpla ng tsaa pero tinikman niya muna ito upang makasigurado na wala itong lason at napagtanto ni Rimuru na kaya na pala ni Shion na gumawa ng tsaa nang hindi ito umaasa sa kanyang skill. Natuwa naman dito si Rimuru na kinatuwa din naman ni Shion pero hindi raw makapaniwala si Rimuru na pumayag si Diablo na maging taga-tikim at sagot naman ni Diablo na nagrereklamo na daw kasi si Benimaru bilang taga-tikim ng timpla ni Shion sa araw-araw. Wikang muli ni Diablo na yun daw ang una niyang karanasan na nakaramdam siya ng sakit sa kanyang buhay at mahalaga daw pala talaga na palawakin ng kaisipan sa mga bagay-bagay. Tanong ni Rimuru na ano raw ba ang gustong reward ni Diablo sa magandang pinakita nito at sagot naman ni Diablo na kagustuhan niya daw na makapagsilbi kay Rimuru at sa isip ni Rimuru na sa malamang daw ay hindi interesado si Diablo sa member ng kanyang club pero wika ni Diablo na gusto niya raw humingi ng permiso sa pagkakaroon ng sariling tagasunod at naisip ni Rimuru na maaari daw kasi sa katulad ni Diablo na sobrang lakas ay hindi nito gusto na magtimpla lamang ng tsaa sa araw-araw. Pero sagot ni Diablo na ang pagseserbisyo daw kay Rimuru ang pinakamagandang gawain na kailangan niyang gawin dahil ang kanyang tinutukoy daw na ipapagawa niya sa kanyang mga alagad ay gaya ng pagpunta sa ibang bansa imbis na siya ang pupunta upang hindi raw siya mawalay sa tabi ng ating bida. Siguro naman daw ay hindi hahanap si Diablo ng alagad na kayang wasakin ng isang bansa gaya na lamang nila Benimaru, Souwei at Beldora pero sagot ni Diablo na wala raw dapat ipag-alala si Rimuru dahil meron siyang mga dating kasama na nais niyang imbitahan. Kailangan daw ba ng pera ni Diablo pero sagot nito na hindi raw interesado ang mga demon na ito sa ganung bagay pero kailangan daw nila ng pisikal na katawan at sagot muli ni Rimuru na okay na daw ba ang katawan katulad ng kay Beretta at sagot naman ni Diablo na sisiguraduhin niya daw na hindi magrereklamo ang mga ito kung kaya't sinabi ni Rimuru na maghihintay daw siya sa pagbabalik ni Diablo at sisiguraduhin daw nito na mag-iingat sa kanyang pupuntahan. Nang marinig ito ni Diablo ay labis itong nanginig sa sobrang tuwa kaya naman si Diablo ay nagpaalam na at tumungo na sa kanyang pupuntahan. Sa sumunod na araw ay sobrang busy si Rimuru sa kanyang research para sa katawan na kailangan ni Diablo at sa mga kapatid ni trainee dahil matatagpuan ang kanyang research facility sa floor kung nasaan si Beldora at naroon din ang research building nila Gabiru. Ay kumakatok sa pinto ni Rimuru at sinabi ni Raphael Sensei na maaari daw na may problema sa labas dahil ilang araw itong hindi makontak at doon ay nagpakita si Shion at Shuna dahil nag-aalala sila sa kalagayan ng ating bida. Humingi naman ng tawad si Rimuru sa dalawa at sinabing lalabas-labas din siya upang i-check ang lahat at sinabi ni Shion na hinahanap daw si Rimuru ni Molly at tila babalisa ito. Sumunod ay pinakitang nagkita na silang dalawa at sinabi ni Molly na meron siyang malaking balita tungkol sa dungeon dahil pagkatapos daw ng grupo nila Masayuki ay meron isang grupo ang nakatalo sa boss ng floor 30. Huwag daw maging kalmado si Rimuru dahil malapit na raw ang mga ito sa floor 40 sapagkat napag-aralan na daw nila ang batas sa loob ng dungeon gaya ng paggamit ng recording crystal at return whistle. Bumubuo daw sila ng 10 katao sa isang grupo at babalik sila sa dungeon gamit ang kanilang recording crystal kung kahit sa madaling salita ay meron 100 kataong nasa loob ng dungeon at hindi na ito matatawag na party kundi matatawag na itong isang army. Madali daw nilang natalo ang boss ng floor 30 at tanong ni Rimuru na ito raw ba ang party ng Green Fury at sagot ni Molly na oo daw at napag-alaman ni Sokka na kasama daw pala ito sa grupo ng Sons of Verdict na isang mercenary na hinar ng Ingrasya. Wika naman ni Rimuru na hindi naman daw kailangang magpanik sa ganong klaseng bagay subalit wika ni Beldora na wag daw maliitin ito ng ating bida dahil sa palagay niya raw ay magagawang talunin ng Green Fury ang boss ng floor 40. Wika naman ni Ramirez na meron daw sinasamo ng Green Fury ng mga halimaw upang maiwasan ng mga patibong na sila mismo ang gumawa at sagot muli ni Rimuru na bakit daw nag-aalala si Beldora ay siya nga daw mismo ang nagrereklamo na bakit daw wala siyang nakakalaban at sagot muli ni Ramirez na sa totoo lamang daw ay sa loob ng 3 araw na hindi makontak si Rimuru at doon ay nagulat si Rimuru sapagkat nalaman niya na ang boss sa floor 60 hanggang sa floor 90 ay hindi available sa ngayon. Nagsanay daw kasi ang Holy Knight sa loob ng dungeon at nagsimula sila sa floor 51 at kinalaban si Adalman sa floor 60 pero akala daw ni Ramirez ay paglalaroan lamang ito ni Adalman sa pamamagitan ng kanyang undead. Subalit sa isang holy canon lamang daw na ginamit ng Holy Knights ay madali lamang itong natalo. Na-depress daw si Adalman sa kanyang pagkatalo at nagpatuloy naman daw ang mga paladins at madali lamang nilang nalalagpasan ng mga patibong na kanilang ginawa pero nang makaharap daw ng mga ito ang boss sa floor 70 ay nagawa nitong talunin ang lahat ng Holy Knights. Natuwa naman si Rimuru nang marinig ito subalit malungkot pa din ang mukha ni Ramirez at wika naman ni Molly na dahil nahirapan ng mga Holy
Molly Knights ay naging frustrated daw si Hinata at sinabi daw kasi ni Fritz na maaaring si Hinata daw ay kayang talunin ng mga ito. Kaya naman sa galit ni Hinata ay ginamitan niya daw ng disintegration ng Elemental Colossus ni Ramirez at pumunta naman daw siya sa boss ng floor 80 at tinalo lamang ito sa isang tira. Wika ni Rimuru, di ba ang boss ng floor 80 ay si Zision? Pero sagot ni Veldora ay nag-e-evolve pa lamang ito at dahil unang nagising si Apito ay siya daw muna ang kumalaban kay Hinata at wika naman ni Rimuru na kailan pa daw naging ganun ang itsura ni Apito dahil sobrang cute lamang daw nito dati. Nagpatuloy daw ang rampage ni Hinata pero madali pa rin daw nitong natalo ang mga alagad ni Kurama sa floor 81 to floor 90 at dahil bata pa raw si Kumara ay si Beretta muna ang naging boss ng floor 90 pero hindi pa rin daw nitong nagawang mapigilan si Hinata. Alam daw ni Rimuru na lumakas na si Beretta pero mali daw ito ng nakalabang tao at hindi raw may tatanggi kung bakit tinawag daw si Hinata bilang hero ng mga tao. Pagkatapos daw na yun ay nagpahinga si Hinata sa floor 95 at sa sumunod na araw ay kinalaban niya na ang lahat ng dragon sa floor 96 to floor 99 kung kaya't sa madaling salita daw ay natitira na lamang ay walang iba kundi si Veldora. Wika naman ni Veldora ay tama daw ang sinabi ni Rimuru dahil hindi raw siya umatras sa lahat ng gustong kumalaban sa kanya kaya tanong ni Rimuru ano raw kaya ang nangyari sa laban at wika naman ni Veldora na malakas daw si Hinata at ang paggamit nito sa espada ang nagpaalala sa hero na nagkulong sa kanya pero ang way ng pakikipaglaban nito ay naiiba. Ang hero daw kasi na nagsil sa kanya 300 years ago ay hindi nag-aksaya ng kahit anong paggalaw, hindi raw kagaya ni Hinata na lumalaban nito na tila ba inaalam kung anong klase ang atake ang pwedeng gumana kay Veldora gaya ng magic curses at artifacts pero hindi raw ito gumana sa kanya subalit ang huli daw nitong pag-atake na Melt Slash ang sumugat sa kanya ng kaunti na siyang nagpaalala sa absolute severance ng hirong nagsil sa kanya. Syempre nanalo daw siya sa huli at wag daw sabihin ni Rimuru na nag-aalala siyang matalo kay Hinata at sagot naman ni Rimuru na meron daw kasing history si Veldora na natalo na dati at sagot muli ni Veldora na meron din raw siyang kakayaang lumakas gaya ng iba. Maaari daw na mas malakas si Hinata kung ikukumpara sa isang lesser na Demon Lords at kapag daw na pag-uusapan kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa ay bigla na lamang daw sumasakit ang kanyang tiyan. Subalit dahil fan si Molly ay sinabi nitong masyado raw talagang humble si Masayuki at sa isip ni Rimuru na tigilan na daw yun ni Molly dahil mukhang aatakihin daw sa puso si Masayuki. Hindi raw makapaniwala si Rimuru na hindi niya napanood ang laban ng dalawa at may kakayahan naman daw si Ramirez na buhayin ng mga ito pero sagot ni Ramirez na hindi niya raw kayang ibalik ang kanyang Elemental Colossus gaya noong tinalo ni Rimuru ang una niyang Elemental Colossus. Pika ni Rimuru na sa palagay niya raw ay makakatulong siya sa bagay na yon kung kaya't sa madaling salita daw ay wala silang boss sa floor 70 at kahit magaling daw si Adalman sa research ay hindi raw pwede itong maging boss ng floor 60. Wika naman ni Veldora na wala pa raw kasing experience si Apito sa pakikipaglaban at natutulog pa sa ngayon si Zision samantalang si Kumara naman daw ay masyado pang bata sa ngayon kung kaya't wika ni Molly na masyado raw bad timing ang pagpapakita ng Green Fury. Pero sagot ni Rimuru na ito na raw ang magandang pagkakataon para sa kanila dahil si Zision at ang mga dragon ay mag-e-evolve pa sa paglipas ng panahon kung kaya't kailangan lamang nilang mabigyan nito ng oras at huwag daw nilang kakalimutan na ang kanilang dungeon ay isang advanced dungeon na pwedeng ma-upgrade sa kahit anong oras. Tuwa naman ang lahat sa kanilang narinig at sisimulan na raw nila ang pag-upgrade sa dungeon at naisip ni Molly na kaya daw solusyonan lahat ni Rimuru ang problema na dumating sa kanila at naisip na pwede na raw niya sigurong sabihin ang dapat niya pang sabihin at doon ay kanyang sinabi na meron pa raw silang problema dahil si Hinata daw ay nanghihingi ng reward sa pagtalo nito sa mga boss ng dungeon at sagot naman ni Rimuru na nagbigay daw sila ng space para sa mga paladins pero sagot muli ni Molly na ayon daw kasi kay Hinata na naglaro daw kasi siya ayon sa batas ng dungeon kung kaya't deserve niya daw na mabayaran. Sinabi ni Rimuru na wag daw pumayag si Molly at sagot naman ni Molly na pwede raw ba nilang ikalat ang ginawang laban ni Hinata pero sagot ni Rimuru na wag daw itong gawin ni Molly dahil ayaw daw ni Rimuru na kamuhian siya ni Hinata at doon ay nagpasalamat siya kay Molly at tumungo na sa dungeon upang ayusin ito. Gaya ng dati ay isang buwan na naman mga kaibigan ang ating hihintayin para sa chapter 120 kaya naman mag-follow, subscribe lamang sa aking page at i-like na din ang video ito. Maraming salamat. Goodbye!